Minsan po sa bawat isa na gumalaw. Tuwan-tuwa ang Diyos dahil kahit ang lakas ng ulan, nakalalo pa rin kayo. Sinong yung ulan na makapunta na kayo dito para magpapuyan ng Diyos. Tumayo po ang bawat isa para sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito na sa loob po sa amin. Dalangin namin na katawan ko sa makabulong ang Espiritu ng Panginoon na ang bawat isa na yung Panginoon ginamit ang oras ng Elos mo na sa aming ministry, Panginoon, dalangin namin ang oras dahil kahit pagod ang bawat isa, nandito pa rin, Panginoon, na binasang ko lang sa mga pinapupunyan ng Panginoon. Nawa, Panginoon, ang kanilang kalakasan, Panginoon, ipatuloy yung kaloob, Panginoon, kalakasan ng lakas ng looban, Panginoon, na kung ngayon dito na papulitan ng Panginoon. Patuloy yung gabayan ng bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga katahaman ng Panginoon. Ito ang mga pwede po ba na pag-move forward po tayo para magandang meeting? I-fill up po natin yung mga makamit na upuan. Dahil di ko makilang sa daliri ko yung mga umaten kayo. Dito po sa mga para po magandang yung praise and worship namin na tabi-tabi po tayo na nagpupuli po sa Diyos. Ito tayo hinihintay namin na part yung pinakamahalagang part ng evening natin, yung pagsamba namin sa Diyos. Kaya tawaran ko na po ang ating praise and worship leader na si Sister Rowena at Sister Lisa. Magsitayo po tayo para umawit ng pagpulis sa ating Panginoon. Itong kanta po na to ay action song para mag-isip tayo lahat. It's a great thing to praise the Lord. Isang magandang bagay daw po na papulihan natin ang ating Panginoon, mahalin natin at pagkakaroon tayo sa Kanya. Napakasimple po ng mensahe ng awit na to. Actually, pambatang kanta to pero magaganda yung mga kaya tayo ay action ngayon. It's a great thing to praise the Lord. That's walking in the light of God. It's a great thing. And it's a great thing. It's a great thing. Praise the Lord. I did sing. It's a great thing to praise the Lord.
umabot sa tenga ang kanilang mga tinig. Paniguradong naabot yun ng Diyos. Anong iba yung pastor? Sobrang taas na mga pastor. Okay na, okay. Panigurado rinig ng Diyos yun. Pero mas masarap sa tenga yung mga papakinggan natin mga magte-testimony sa harapan dito. Tatawag ko ba ako ng mga magte-testimony para nakakatayo dito? Bibilang ako 3 pag walang tumayo. Bakit kayo tatawagin ko? Puro mga di nakatingin ah. Tatawagin ko yung mga di nakatingin. Yung tumitingin sa akin. Mga di tumitingin, tatawagin ko. Sister Dayan. sa
magsilbi ka sa Diyos kasi nasa sa'yo na yan kung nagpasakop ka sa Kanya. Kaya hindi po sa pilitan na tumayo dito sa pulpito na magpasalamat dito. Hindi po talaga sa pilitan yun. Kaya gusto ko tawagin si Andre. Sa pilitan Andre yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi na po kami pinapabayaan kami ng pamilya namin na kahit ganito po kami na hindi po kami pinapabayaan kasi alam ko po na lagi po po na nasabi. Yun lang po sa Last na po siguro yan kasi nabitin ko sa praise and worship natin. Meron pa po isa tayong miyembro na sobrang taas na boses na maabot talaga ang Diyos sa pagpupuri niya. Natawagan ko na po sila si Mr. Miling tapos si Pastor Delvin. Ayun na po.
Ating tagumpay man ay naroon, maruyan ang pag-asa kung kailangan ginaon. Pag-ibig mo'y alay sa'yo'y noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Ay, gusto lang, ulit ang Panginoon. Grabe ang kantahan sa church na to. Kaninang praise and worship dito. Pero di ko alam kung... Pero lumagpas silang pastor din. Grabe mga tono ng boses ng mga membro dito sa church. Pero pipilapan niya naman natin ng speaker natin dahil ito talaga umaapaw to sa sa salita ng Diyos na isa sa akin nakakahingaan ko ngayon dahil unang kita ko pa lang sa kanya, ang ganda ng atmosphere sa paligid niya na parang mabait tapos puno-puno po talaga ng pagpapala ng Diyos. Pwede nyo po makulaan kung sino yun? Sigaw nyo nga kung sino? Sigaw nyo nga? Hindi yung pangalan. Natawa ko po si Sister Mabel. Hallelujah. Alam niyo ba, meron pa akong nakalimutan ipagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo ba, ano niyo po ito pagkakataon, kumaaga pa naman eh. Kanina po nung kami ng, basta, yung po, yung, kami ng libreng tuli. Kung sino pa yung hindi nakakapatuloy, at kung sino pa po yung na-reject na mga nagtuloy nung nakaraang linggo. Alam niyo po dapat, sa Pampanga po ako ngayon eh. Pero dahil ng Diyos, hindi ako pinayagang makapunta ng Pampanga kasi alam ng Panginoon na napapagod ako. At meron pa pala kami hindi natapos na mission. Diba? Kaya nagpapasalamat po ako sa buhay ni Pastor Cesar, ni Sister Michelle, ang sumunod si Sister Alicia, at si Sister Rosario, na alam niyo po, sa totoo lang, ang dami po mga kaibigan ko na nandoon. Sa San Lorenzo, hindi ko po makakalain na ang dami-dami po natin pwedeng puntahan upang i-wonder evangelism. Napakarami po talaga. Kaya po, inaanyayahan ko po lahat ng kapatiran, mga kapatid, brother and sister, na pagtulungan po natin na mapuntahan ang mga lugar na kung saan na may potential na pwede gamitin tayong lahat upang maibahagi ang salita ng Panginoon. Lalo po sa Ipo, napakarami po doon. Hindi na tinawag si Sister Michelle eh. Marami sa kanyang papasalamat to eh. Pero sige, meron pa naman. Salamat sa mga buhay na narito, na patuloy na kahit umulan, bumagyo, ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng kalakasan upang sama-sama tayo masunod ang kanyang kalooban sa gabi nito. Amen po ba? Amen! Kaya ngayon po, ang ating babasahin po ay sa book ng Pilipos 2:12-15. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Pilipos 2:12-15. Kaya mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban.
bagay ng walang reklamo at pagkatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po, sa akin po, sa binasa ko na salita ng Panginoon, ang naging reflection po sa akin, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kasi po, di po ba, tayong lahat ay pinili ng Panginoon upang maging anak niya. Napakapalad po natin na ang Diyos ay inabot ang kanyang mga kamay upang mawala tayo sa sumpa ng kamatayan, di po ba? Kaya naman po, ang sabi dito, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan bubuklod at masama. Sa gayon, magsilbi kayo mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Hallelujah. Alam niyo po, napakalaki po ng difference po ng mukhang Kristiyano sa totoong Kristiyano. Di po ba? Kasi tayo, bilang tumanggap sa Panginoon, kahit malayo po tayo, nagniningning tayo sa liwanag. Tayo po ang magbibigay ng liwanag sa mga tao na kung saan ay nasa kadiliman. Ngayon, bilang mga anak at mga sumusunod kay Kristo, dapat pagsikapan natin na yung liwanag na yun na hawak natin ay may abot sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Ako po mayroon akong example. Hindi po ba, sa buhay ko po, sa buhay ko, ako po yun. Kung ako po ay sasabihin ko po na pinago ko po ang aking sarili, hindi kasama ang Panginoong Diyos, hindi ko magagawang baguhin ang sarili ko. Dahil wala pa akong kakayanan na baguhin ang sarili ko kung hindi po ako puspusin ng banal ng Espiritu ng Panginoon. Dahil sa ako ay pinuspos ng banal ng Espiritu ng Panginoon, kaya ngayon, ginagamit ako upang ibahagi ko ang liwanag ko sa aking mga mahal sa buhay. Ako po ay hindi pa po ako nakatanggap sa Panginoon. Talagang po na napakahirap po. Ako ay sabihin pa natin na tumanggap, pero hindi talaga totoo tumanggap. Hindi mo masasabi ang tao na tunay na Kristiyano kung hindi binago ang sarili sa tulong ng Panginoon. Kasi, ang Kristiyano na hindi po binago ng Panginoon, hindi po siya Kristiyano. Kasi wala pong pagbabago na nangyari sa buhay niya. Katulad po na oo nga, nagsisimba ka araw ng linggo, pagkagabi ng linggo, tama po, nakikinig po kayo. Tapos, pagkatapos po ng linggo, uwi na po kayo. So, sino po ba dito ang kasama doon sa sinasabi ko na sambak upulan? Kasambak ka upulan. Pero pagdating ng bahay, sasabihin na hanapin ang nanay, sabi na sa nanay, anak, nasaan ang ina mo? Ay, sabi ng anak, hindi ko po alam. Uulitin ng ama. Nasaan si
mahirap po mag-invite. Tapos, kung natin mo lang, sasabihin nila, nagsisimba ka, for a Christian ka, tapos minanong ugali mo, saan ka nag-church? Sasabihin mo, sa PPP, ako nag-church eh. Sa Christ to the Philippines, aray. Di po ba? Anong pinipinbig natin? Christ to the Philippines. So, bilang pinakatawan ng Panginoon, dito, kailangan maging maingat din po tayo sa mga sinasabi natin, sa kilos natin. Iyakan po natin na hindi tayo makakapisuran. Alam niyo ba, ang hinahangaan ko sa Bible character, ang buhay ko ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, nung siya hindi pa po Kristiyano, sa panahon nila, si Apostol Pablo ay, kung sa panahon natin, siya po ay assassin ng mga Kristiyano. Kasi si Apostol Pablo, ang espiritu niya po ay hindi po espiritu ng Panginoon. Espiritu po ng Diablo. Kasi ang inuusig po niya mga Kristiyano. Pero diba, ano ang ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng karamdaman. Di ba binigyan ng si Apostol Pablo, di ba nabulag siya ng 3 araw? Tapos nahulog pa siya ng sa kabayo? Kasi, kaya nangyari sa buhay niya po yan, para hindi po siya magmalaki sa Panginoon. Kasi sa panahon noon, si Apostol Pablo, kung mababasa niyo po ang buhay ni Apostol Pablo, siya po ay makapangyarihan. Siya po ay talaga pong sila po yung naatasan na patayin ang mga Kristiyano. Siya po yung talagang walang awang sungatan. Pero tingnan niyo po, no, yung pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo, yun po yung sinasabi ko na ang Diyos, ang tunay na pagsunod sa Diyos ay kailangan lubusang magkaroon ng paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kasi sa totoo lang, kung ginaranasan ng Apostol Pablo yung nangyari sa kanya, hindi na makikilala ang Diyos eh. Nangyari sa kanya, di po ba? Hindi siya makaramdaman, ginulat siya. Dahil siya ay taong makapangyarihan, mataas, mayabang, tagatulis ng mga Kristiyano, pinapatay ng mga Kristiyano. Pero ang buhay niya ay binago. Ang Diyos ang nagawa nun. Ngayon, hindi mo po nakakalain na si Apostol Pablo ang siyang gumawa ng mga sulat. Diba gumawa siya ng sulat sa Kristo, sa mga tagubilin niya na sa iglesia, kailangan ang kabuuan, maging matalino tayo sa pagkinig ng mga nagbibigay ng mga salita. At sinabi niya doon sa sulat niya na mga Kristiyano dapat nagmamahalan, hindi nagsisiraan, at hindi nagpakagahan. Ganyan. Kaya, napakasarap siguro kung dito sa church natin, no? Walang nagpakagahan, walang nagsisiraan, walang nag-aaway-away, napakasarap siguro ng gano'n. Pero, ang Diyos ang kumikit na sa atin lahat, kaya si Lord, salamat po talaga ang siyang dapat natin na pagsulikapan na siya po talaga ang mataas sa buhay natin. Kagaya ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, ginawa niya ang lahat, pero ayaw niya na siya yung parang ng langit. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa Panginoon Diyos. Kaya sa sulat sa Efeso, sa Pilipos 2, kaya nabasa ko ito para sinabi ng Panginoon, anak, basahin niya. Kasi ito kung nag-remind sa atin na ang tunay na pagsunod sa Diyos, na may lubusang pag-alang pag-ibig sa Diyos, yun yung tunay na pagsunod. Kasi tayo, pag wala tayong pag-alang, ako lang pagsunod sa Diyos, hindi ko totoo yung pagmamahal tayo sa Diyos. Hindi totoo yun. Kasi kung ikaw ay tayo ay talagang nagmamahal sa Diyos,
sumusunod tayo, nagpapasakop tayo. Kaya ako, sumusunod ako sa nakakataas sa akin eh. Kasi ginamit ng Panginoon yun na hindi dahil sinasabi na huwag kang tumingin sa tao, kasi tao yun hindi eh. Nilalaga ng Diyos yun eh. Kaya dapat, kung sino yung ating mga namumuno sa atin, sa pagsunod sa Panginoon, kailangan sundin natin yung pastor natin. Ito. Ano yung sinasabi ng pastor natin, sundin natin. Kasi, yun yung pagpapasahog natin na tayo ang sumusunod sa Panginoon Diyos na may lubusang paggalang. Yun yun. Kaya, yun lang po yung masasabi ko na ang tunay na pagsunod sa Panginoon Diyos, kung talagang nais natin makapitan yan, ay kailangan po natin, sarahan natin po ng lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Yun po. Pwede ko lang mag-pray po tayo. Pwede po tayo tumayo. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mga salita sa gabi na ito. Tunay na ang iyong salita ay makapangyarihan Panginoon. Kayo lamang Panginoon ang siyang kaparangalan. Kayo lamang Panginoon ang siyang mabigyan ng kapulihan. Salamat sa mga anak mo na narito sa buhay ng bawat isa Panginoon. Sa mga anak na lalaki, babae mo narito Panginoon. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa kalusugan Panginoon. Sa sakit at karamdaman Panginoon na pinagaling mo po ang bawat isa Panginoon. At sa mga naranasan namin pagsubok Panginoon, pinansyal Panginoon, alam po namin Panginoon na ikaw Panginoon ang magpupuno Panginoon ng aming pagkukulang Panginoon. At patuloy o God na dinadalangin po Panginoon ang iyong ang pagmamahal ng bawat isa Panginoon ay maabot Panginoon. At yung aming mga panalangin Panginoon ay magsilbing isang mabangong isang iyong hangang Panginoon na siyang mahalimuyak sa iyong kanini Panginoon. At tunay o Diyos na tunay na ikaw lamang Panginoon ang may taas sa buhay ng bawat isa. At patuloy o God na sa gabi na ito Panginoon na bless ang bawat isa Panginoon sa iyong mga salita. At salamat sa mga anak mo na ginamit Panginoon. Lord, sa aming presider Panginoon, si Adrian Alejandro Panginoon. Maraming salamat. At maraming salamat Panginoon sa buhay ng dalawa Panginoon ni Sister Lisa Panginoon at ni Sister Cherry sa present worship Panginoon. Salamat Panginoon sa nagbigay Panginoon ng special number Panginoon ni Pastor Delphine Panginoon sa kay Sister Miling Panginoon. At maraming salamat Panginoon sa nagbigay ng patotoo Panginoon, pagpupuri, pagpapasalamat Panginoon. Patuloy o God na dinadalangin po Panginoon na Lord, nawa Panginoon na maging kahawig namin Panginoon ang pag-uugali mo Panginoon, ang mindset mo Panginoon. Lord, dalangin ko na bigyan mo ng kalungan ang bawat isa Panginoon kung paano Panginoon makasunod Panginoon sa kalooban mo. At maraming salamat Panginoon sa mga anak mo na naririto Panginoon na ginamit mo Panginoon Lord sa buhay Panginoon ng mga pastor namin na naririto Panginoon na kahit nahihirapan Panginoon Lord, dalangin ko na ikaw Panginoon magbigay ng kaatiwan sa bawat isa Panginoon na ang bawat struggle Panginoon ay patuloy o God na maging challenge pa Panginoon sa buhay nila na maging konsigido pa sila Panginoon sa paglilingkod sa inyo. Patuloy o God na dinadalangin ko ang buhay Panginoon ng mga admin namin dito Panginoon sa church na ito Panginoon. Patuloy o God na dinadalangin ko Panginoon ang pagpapala mo Panginoon sa buhay nila Panginoon. Na patuloy o God na ginagamit ko Panginoon spiritual at pinansyal na pangangailangan ng tahanan mo Panginoon. At sa mga workers, leaders Panginoon, Lord, dalangin ko God na patuloy na sama-sama ko kami maging maalab Panginoon sa pananampalataya
mamaya. Patuloy, O God, na mag-aapoy ang aming pananampalataya, paniniwala, Panginoon, na Ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa paggawa ng verse namin, sa pagbabahagi namin, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maibigay namin ng buong buo ang buhay namin, Panginoon, at sa pagbabahagi namin ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, O God, na dinadalangin ko, Lord, turuan mo pa kami, Panginoon, na maging malalim, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na maunawaan at maintindihan, Panginoon, na mga bawat nakikinig sa mga salita mo, Panginoon, na ang bawat lalabas sa bibig namin, Panginoon, kayo ang tataas, Panginoon, kayo lamang, Panginoon, ang mabigyan namin ng kagalangan sa bawat gagawin namin, Panginoon. At tunay, O Diyos, kung kayo lamang, Panginoon, na siya magbibigay sa amin ng kagalakan at kagalingan, Panginoon, Lord, sa mga kapatid namin na rito, Panginoon. May sakit man o karamdaman, Panginoon. In Jesus' name, Lord, tinatanggap namin ang kagalingan. Tinatanggap namin ang kagalingan, kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ang siya namin masasandigan, Panginoon, sa bawat aspeto ng buhay namin, masaya man, malungkot, Panginoon. Lord, Ikaw, Panginoon, ang siyang lumikna sa bawat isa, Panginoon, na ang bawat pagsubok, Panginoon, Lord, ay matatagpusan namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kayo lamang ang magbigay ng kapurihan sa gabi nito. Kayo lamang ang magbigay ng kagalakan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tama po talaga yun, ano. Unang tingin ko kay Sister Mabel na overflowing po talaga siya. Unang tingin ko pa lang. Parang po wala po talaga nakapigil sa kanya eh. Galing po kayo saan po? Saan po kayo galing? Galing pa po Parañaque para pumunta dito para magsalita lang sa harapan natin. Hindi sana, ipagdadasal ko na maging ganyan rin ako na wala makakapigil. Ang pumigil, tumba. Pag sa ministry. Kagaya ng mga kakanta ulit dito para sa Diyos na wala talaga makakapigil. Ayan, amen. Kahanga-hanga ang isang kapatiran, ng isang lingkod ng Diyos na paglalaban mo talaga yung kapangyarihan na nag-uumapaw sa puso mo na ipahayag ang salita ng Diyos at yung mga anointing ng Lord yung nararanasan mo, di ba? Pag anointing ka kasi is yung flowing ng yung prayer is talagang, ayan bumubusa yung mga pagpapala. Kaya maging katulad din natin si Sister May sa mga ganyang mga pag-uugali bilang sa Kristal. Amen po ba? Ayan. Patuloy po tayong maghari, naway maghari ang Panginoon sa buhay natin. Sa buhay, sa puso natin, tanging ang Panginoon lang ang maghahari. Amen. Partner, halika na dito. Ayan, pwede na rin po tayo mag-offering habang kami po umaawit at pag-pray po mamaya ng Sister Weng. Ayan. Hinahanap
Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Namumabalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, maghari ka. Nangungumbalik sa iyong paglingap, Yes, Lord. dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Amen sa Diyos sa pag-ibig. Stay po tayo. Panginoon, salamat po sa paghahari niyo po sa bawat time. Panginoon, maliban po kami pagdalian niyo, Panginoon Lord, ay hindi po kami makakasunod sa inyo, Panginoon, sa inyong pagtutungan, sa inyong pinatungan, Panginoon. Lord, tayo sa nadalangin na kami po ay bigyan niyo ng pusong mapagpakumbaba, Panginoon, ng handang maglingkod, Panginoon, sa inyo, Panginoon, lugi sa ibang tao, Lord. Dinadalayan ko yung mga offering nito na nasa harapan ko namin, Panginoon. Salamat po sa mga nakapagbigay, Panginoon, maging sa mga hindi po nakapagbigay. Lord, patuloy niyong pagyamanin ng bawat kabuhayan po ng bawat sa amin, Panginoon, CPTV, Bukawi, Panginoon. Lord, yung mga nagbibigay, patuloy niyo pong i-bless, Panginoon.
maging mga hindi nakapagbigay, Panginoon, bigyan niyo ng trabaho, Panginoon, ng pagkakitaan, Panginoon, at pakita niyo, Panginoon, na makapag nagtiwala po kami sa inyo, Panginoon, na kami po ay naging tapat sa aming pagkakataon. Ang iyong liglig, siksik na pagpapala ay bibigbubusin po sa aming Panginoon. Lord, alam po namin na nagtitiwala po kami sa inyo, Panginoon, sa mga pangako niyo, sa mga nababasa po namin sa aming mga devotion, Panginoon, na kapag po kami nagbigay, kami makakatanggap, Panginoon, kapag kami nagtanim, kami ay aani, Lord. Lord, salamat po sa gabi ito, Panginoon, sa nag-uuma po na papuri ng inyong mga anak, Panginoon. Maging sa mga overflow, yung Holy Spirit, Panginoon, na patuloy na nag-bless about sa amin, Panginoon, para po makapag-testimony po kami, Panginoon. Kung kailan kami mahina, Panginoon, ay saka kami malakas, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, puri po ang Panginoon sa ating pong narinig na mga salita niya at narinig na mga mensahe sa pamagitan ng mga pagpupuri, mga awitin, pagsamba. Lahat po tayo na napuspos, na bless at karipala. Kaya ngayon po para po sa ating prayer time, maaari po pa tayong siguro tumayo po, no? Tumayo. Then, pwede po bang humarap po kayo sa katabi nyo, then hawakan niyo po yung kamay niya, then tanong niyo lang po ano yung mga ilang bagay na gusto niyo ipanalangin, yung pinaka-immediate, yung pinaka-urgent na gusto niyo panalangin mo para sa katabi mo na yun. Hawakan niyo po dalawang kamay para magkaharap po kayo na bibigyan po natin yung bawat isa ng siguro 5 minuto na ipanalangin yung bawat isa. Sabihin niyo po kung ano gusto niyong ipanalangin ng kapatiran, ng kapartner niyo, kung ano pinaka-urgent na gusto niyong ilapit sa Panginoon. Kung nalulungkot po kayo ngayon or namihina kayo spiritually, physically, may nararamdaman kayo sa katawan niyo, o problemado kayo sa pinansyal, sabihin niyo po na habang po kayo mahiya, it's between you and the Lord naman, hindi naman imamarites yan. ng kapartner niya siguro. So, bigyan ko po kayo ng 5 minuto po, ipanalangin niyo po ng kaintim yung kapartner niyo po.
Okay, tayo po natin makakaupo na para po sa ating mga announcement. Yan. Papalapit na po ang ating anniversary. Ang ating anniversary is November 26. November 26. Pag-isipan na po natin ang ating pong pagsasalusaluhan. Pagsasalusaluhan kaya rin. Ang ating pong ihahanda mga pagkain, yan ang mga presentation for department, pag-isipan po natin yan. Kailangan mas sigitan natin yung nakaraang anniversary. Meron ba kayo napapag-usapan, mga department? Baka wala, hindi man yata kayo nag-uusap-usap pa. Malapit na po yan, huwag yun na pong November 26 na po, ang ating pong speaker ay si Pastor Roman Guevara, yung ating pong yung kapatid po ni Pastor Romel Guevara. Yan. Then, para po sa ating medical mission, para po sa lahat ng ating pong medical mission, libreng tuloy po ay sa darating na Sabado alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So, mamaya po magkakaroon po tayo ng maikling meeting para ma-relate din po sa mga wala po last time sa meeting po natin. No? Yung kakailanganin po kasi natin yung mga tao, mga staff ng galing sa church natin. Ang ating pong ay 3 araw. Sabado at Monday at Lunes, Sabado at Lunes, alas 7 hanggang alas 12. Sa linggo naman po ay alauna hanggang alas 6. So, mag-worship service po muna tayo, then kain lang, diretso na doon. So, kailangan po ay mapag-usapan po natin kung saan po kayo nababagay na gawain. Kung kayo po ba ay magaling sa mag-wonders po ba kayo? Kayo po ba ay sa kalinisan ng lugar? O pag ng dugo? O pakikipag-usap sa mga batang tutuliin? Then, baka bukas po,
tutuloy po natin, no, kung sakaling, ay maraming salamat po sa nagtayo ng tent, na hindi masyadong napansin ng mga tao, no. Di ba rin? God bless you. Pero nakasampu na po tayo. Ang ano nga lang po kanina is hindi lang po naipaliwanag mabuti kila Sister Michelle sa akin, Sister Mabel, na yung stamp po ang ibibigay sa mapipili, no? Ang naibigay po nila yung form. Yung form po. Kaya makuha ko rin natin yung form natin kasi yun ang magiging record po natin. Sana hindi nila maitapon. Ha? Hindi, nagsulat naman po sila. Babalikan naman po na babalik. So, bukas po, baka po may available po sa inyo na mag-house to house kasi ganun pala yun. Kanina ko lang na-realize na yung isang street pala, hindi lang basta-basta mabili sa yung makakapili ng 5. Yung 5 pala na yun, ang hirap kasi ang tagal nila, bawat nanaginip na ako, pag-isip ko, wala pa rin sila. So, matagal pala. Matagal pala. Yung isang street na pala na yun, yung pakipag-usap sa mga pipilian, medyo matagal. Kaya kailangan po marami-rami tayo para iwani-walay kasi kung silang dalawa lang po tayo. Kaya sabi ko sa'yo, di ba sa basics, yung pagdala-dalawa nito bawat street, kasi pag sama-sama talaga, Oo, kanina po kasi dalawa lang talaga sila. Wala po tayo pagkadalawahin kasi dalawa lang po silang Kaya bukas kasi may 2 araw na lang po tayo. Kung kung pwede po, ay mapapag-usapan po natin mamaya. Kung available po kayo ng umaga, mas maganda kasi umaga kung sa init pagkatanghali na. Pag umaga, then kung sakaling may sa tanghali naman, si Sister May, baka may dumating, di ba? May nandito. At sa umaga, meron na tayong Sa ngayon po, may 10 na po tayo napili. May 10 na po tayo napili. 5 sa San Lorenzo at 5 sa Ipo. So, ang di po natin napupuntahan, Libes, Nicolas Street, Better Living, may isa pang Better Living. Better Living, di pa natin napupuntahan. Yung Bartolome, yung De La Cruz, Mendoza, dito wala pa, Mendoza. Tulong-tulong na po tayo kasi mahirap po yung konti lang po yung pinapadala natin. Kailangan talaga ngayon tulong-tulong po tayo. So mamaya ipa-finalize po natin Ipa-finalize po natin na ang bawat isa po ay may participation po sa medical mission. Ayan. So, ayan, mamaya po may po tayong meeting. Then, yung mga mag-1 verse po, kung feeling nyo kayo ay kinakatak ni Lord para mag-1 verse, i-review nyo na po inyong kasi baka kung na po yung sabihin nyo, dapat alam nyo po yung takbo ng ng mga verse evangelism. Then, yung mga solicitation po natin, yung mga willing po na magkaloob, kasi kulang pa po tayo ng pondo pambili po ng gamot. At yung ibang mga gamit pa sa pang-merienda pa, ay may sasagot naman ng lunch, no? Breakfast, wala pa yatang breakfast, no? Kasi mangyayari po niyan, yung Sabado at Monday, umaga po tayo, dapat may pang-isal man lang, may kape tayo, o dapat para medyo welcome siya natin. Yan. Pagka Sunday naman kasi after ng worship service yung natin. Kailangan po yung miyembro po ay dating po tayo at least 1 hour before nung kung 7 o'clock po yung natin, dapat medyo mas maaga tayo. Oo, yung staff lang. Ipa-finalize po natin, ililista po ng ating secretary yung final na members na magiging part ng medical mission. Huwag po kayo biglang susunod na and kung willing po kayo, sabihin nyo na po ngayon. Kung willing po kayo, sabihin nyo na po ngayon na gusto nyo mag-participate. Okay. Bukas po ay ating 7 o'clock, ating pong okay. 7 o'clock ating cell group. Sa rooftop. Nakalimutan yun. Wala sa inyo.
Tuloy na lang. Tuloy na lang. Okay, sa ano po, sa August 24, Thursday, mula 10 o'clock hanggang 5 o'clock sa mentoring po sa Reyna, kay Pastor Reggie, Santiago. Lahat po namin sasama sa survey, sasama, no? Sasama po kayo, no? Hindi pa po sasama pa, no? Then, kung gusto niyo pa pong, meron din po tayo sa Valenzuela. Sa Valenzuela naman po ay sa August 17, Thursday din po yun, alas 6 ng gabi. Bukas na pa rin. Ayun naman pala, Pastor. Alas 6 ng gabi, bukas. Sa Jesus the Gospel Church or JTG sa malapit po sa Paso de Blas. Si Pastor Reggie din po yun. Kaso maghapon sa Rain ito 2 oras lang at gabi. Gabi dito. Ayan. So, yun po. Then, tuloy-tuloy po rin po ang ating pong mga cell group. Ilan pa po ang buhay na cell group? Buhay pa naman, no? Yung mga cell group natin. Ha? Wala na ho dito? Wala na Monday. Tuesday meron. Tuesday sa De La Cruz meron pa rin. Wala na rin pa ko rin. Meron po yun, dire-diretso po yun. Meron daw. Meron po, meron. Parang sinara na bigla. Basta. Hindi lang po kami nagpo-post sa Facebook, pero dire-diretso po yung gawa. Meron po. Okay. Ang kasimbayanan, tuloy pa rin, di ba? Sa next Wednesday, Ano? hindi na tumigil yung Next Wednesday, busy daw kasi nag-iinis yung mga taga-igulot. Thursday, tuloy pa rin. Friday, nanong bilig. Tuloy pa rin. Okay. So meron pa rin naman po pala, Pastora. Huwag po kayo malungkot. At meron pa rin mga... Okay. Then, kung morning po ating pong ang medical mission, ang practice po ng praise and worship ay anong oras? Alas 5 pa rin. Praise and worship. Alas 5 pa rin ang practice. May nakalasay na naman po, no? Okay. So, yun po. Hindi po natuloy ang ating August, 5 o'clock po, Saturday. Sabado. Sino ba ang naka-assign? Si Brother Rafi ang worship leader. Dito na yun. Tapos, Sino ang backup mo? kapag-pastor sa isang Palitan lang. Sister May, backup ka na. Okay, 5 o'clock po, Saturday. Then, ano po yung tinatuloy ang ating pong PGL? Dinatuloy. Ano po yun, date nun? November 1 and 2. Okay lang po yun. backup kayo. Saka, baka nasa Marian tayo nun. Yung for basic lifestyle natin, hindi na napipilat na. Okay, 4 basic lifestyle. Nahinto na yung ibang Devotion, worship service, training, and cell group. Yan po. Yan, 4 basic lifestyle natin. Devotion, training, cell group, saka worship service, and midweek service. Yan, para po sa tuloy-tuloy pa rin po natin, no? Yung mga hindi po nakapag-devotion, sobrang busy kayo. Okay lang po, hindi naman yun na hindi nyo na nasasakit. Okay lang po yung basta alam sa sarili nyo na nagde-devotion kayo, nagbabasa kayo ng Bible at alam nyo naman po sa sarili nyo kung kayo po ay Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Nililinaw ko po kasi yung service ng midweek service is service po yan. Mapakahalaga po yan, service yan eh. Kaya kailangan po dyan, bibigyan niyo talaga ng time yung practice. Kasi para pag tayo niya dyan, okay po kayo. Walang parang wala pong buhay yung natin, yung praise and worship. Saka yung natin, parang tapos yung lyrics, hindi po alam. So, kailangan with practice po, bigyan niyo po talaga ng time.
nakausap ko po yan. Payag naman siya, kayo po magbigay ng time yung mga nakatalaga na aawit, pag midweek, bigyan niyo po bago mag-Wednesday. Bigyan niyo ng practice po. Hindi pwede yung lagi na lang tayo nakaano sa yung ibang yung susutan. Ay, minus 1, hindi pwede. Ayoko ng minus 1. Hindi tama yun. Hindi, kasi yung anointing ninyo, yung minus 1 hindi yun. Kasi yung anointing, yung kay Lord kayo umaawit, kailangan talaga, yung puso natin, yung talagang kay Lord natin ginagawa, hindi ba mamaris lang, tugtog-tugtog. So, kausapin niyo po yung ating maestro dyan. Pumayag naman po siya nung kausapin ko. Kung kayo po magsabay-sabay, para po yung si Andre is, yung mga special number po, at saka yung maglilid ng worship tape, mag-usap po kayo para yung music na aawit, na magtutugtog, mabigyan din po niya ng time. Nalilito gabi na po, hindi pa tinatawagan, hindi po sa makontak. Nung makontak naman po, ayan na yung ulan, gabi na. So, baka po wala siyang kausap, kaya ganon. Dapat po, nag-uusap po kayo, ngayon pa lang mag-usap na yung susunod, para alam niyo kung kailan kayo magpa-practice. Lalo na po kung nagpasok ka na, lalo hindi niyo na po yan mabibigyan ng time. Yun po yung ko sa inyo, kailangan yung gawin para naman po yung praise and worship natin, para din tayo service ng kasi service din yan Midweek service, Merkulis nga lang pero service pa rin po yan. Talagang andun pa rin yung pagkikipag-usap po natin sa Panginoon. Kaya bigyan na po natin ang time. Pakaikli lang naman po kung talaga aaralin nyo sa inyo, tapos papaanuhan na lang nyo po doon sa maestro. O di, madali na po yun para sa kanya. Ngayon pa lang, bigyan nyo na sa kanya aawitin. O kahit sa kanila, maaaral po yun. Tapos pag nakita kayo, magbigay kayo ng halimbawa, Monday, Tuesday, o Sunday ng hapon, pwede na po ninyong aralin. Yun po yung suggestion ko. Okay, kasama po yun sa 4 basic lifestyle, yung service, yung midweek, saka worship, no? So, pagka-worship service po, pagka nasa po kayo, hindi po siya mas mababa o mas mababang uri ng pagsamba, yung midweek service. Pare-pareho lang po yan. So, yung itsura natin, yung pananamit natin, kailangan ganun din, presentable talaga tayo, ha? Lalo po pagka tatayo po tayo dito sa pulpito, kahit man lang po dapat tagal po tayo. Alam naman po natin kung anong disente at anong nararapat, no? Hindi na po natin kailangang ipaliwanag yun. So, yun nga po, kung nasa po tayo sa midweek or nasa tayo sa worship service, kailangan po ay paghandaan po natin. Huwag niyo po bibiglayin yung mga tumutugtog na, ito nakakating tayo, diba? Mayroon din mga pa. Kasi napaka-high-tech po ng natin, ang keyboard natin. Hindi basta yan. Okay. So, in line with that, ito na ang ating mga naka-assign for next Wednesday. Sa Sunday po, Pastora, kayo nyo na po, no? Kayo po mga speaker, sa ayaw Cindy. Kayo po talaga mag-speak. Si Pastora pang speaker, ang ating po worship leader ay si Brother Ravi. Okay, next Wednesday po ay ang ating pong special number. Ito magkabukod. Yan. Ang ating pong special number ay si Brother. Brother Andre. Nakapalala na sa amin. And Brother Dian. Magkiwala kaya, ha? Special number, ha? Bawal. Okay, ang ating pong worship leaders. Ang ating pong worship leaders ay may letter M and may letter I. Ayan. Sister Mileng and Sister Michelle. Ayan. Tandem. Okay na. Wala akong tutugtog sa inyo. Si Andre. Okay, ating pong presider ay si Pastor Jojo Lawa.
Andre, nakatulala ka na mukhang antok na si Andre. Ayun nga pala, maraming po salamat sa naging na participate po sa sa service kagabi sa wake ni Brother Rosdel Bacata. Yan si Pastor Delphi, si Andre, si Sister Miling. Maraming salamat sa at least na po natin na napagaan po natin yung loob ng mga namatayan at marami pong nakapakinig sa ng gabi na yun. So, marami pong salamat at po rin po Panginoon sa buhay niyo na ginamit ni Lord sa service po natin kagabi sa patay, sa company si Sir Miling. Okay, ang ating pong speaker. Ito, hindi ko lang sigurado, no? Kung may letter A. May letter Y. Hindi ko lang sigurado kung pwede. Di ba? Hindi pa kaya? Hindi pa kaya? O, hindi pa daw kaya? Baka mag-schedule. Ito na, papalitan natin. May letter A. Ngayon ulit yung pastoral. Ayan. Ang ating pong speaker for nabigla ako doon, so dapat mag-iisip ako ngayon. Nabigla ako, ayan. Ang ating pong speaker, sino ba yung last na nag-speak? Ang ating pong speaker ay ayan, may letter A, may letter R, kayo ulo. Ang kulay po ng damit niya parang medyo orange-orange na may pink-pink. May letter A, may letter R, may letter E. Ay, susundin pala. Ha? Susundin daw si... Nasa sa Sakura? May bakasun. May letter R, may letter E, may letter A. Sister Rowena. Kaya pakitandaan nilang po, ang ating pong speaker, Sister Rowena. Presider, Pastor Jojo, Praise and Worship Leader, mag-inang Michelle and Milen. Special number po, Brother Andre and Brother Dia. Tayo po natin tumayo para sa ating pangawas na panalangin. Aming Ama, kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat Panginoon sa aming pong natutunan Panginoon na bilang mga alin mo. Magkaroon po kami Panginoon ng pagmamahalan, hindi po kami nagkakagatan, hindi po kami nag-isip sa raan, kami talaga patuloy na sumusunod Panginoon sa kalooban mo at tulad Panginoon ang buhay ng Apostol Pablo na patuloy na ginamit Panginoon sa kabila Panginoon ng kanya pong mga pagkakamaling tataas pero nagsabit po siya sa iyo patuloy na may paggamit sa iyo. Dilaan po namin Panginoon na pipitin po namin ang lahat po ang aming narinig na Panginoon patuloy po kami sunod sa kalooban mo patuloy po namin magpagamit sa iyo. And pinapadalaan po namin Panginoon ang lahat ng mga miyembro ng aming church na kayo pong mag-ingat sa bawat isa, patuloy pong lukuban ng iba na dugo sa lahat ng aming ginagawa, nag-aaral ng Panginoon, nagtatrabaho, o may mga inaasikaso sa buhay-buhay po Panginoon. Kayo pong mag-isa ng lakas, ng talino, ng patuloy na pagdepende lamang sa iyo na hindi po kami makakakilos at hindi kami makagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Mga Panginoon, pinapadalangin po namin ang lahat ng kapatiran na ingatan niyo po ang bawat isa. Patuloy po bigyan ng malusog na pangangatawan, malusog na isip, Panginoon, payapa, Panginoon, kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa mga kasama sa bahay, patuloy po lukuban ng pagmamahal at pag-ibig ng bawat bahay, bawat tahanan ng aming mga kapatiran. Mga Panginoon, kayo pong magbigay sa amin, Panginoon, ng pag-iisip, Panginoon, na patuloy na lumapit lamang po sa inyo at patuloy na palaguin po namin yung personal na relasyon namin sa iyo.
ang sabihin, Panginoon, maging tuloy pong patotoo kami sa lahat ng mga nakakakilala sa amin. Mga Panginoon, sa aming po mga plano, sa aming po mga gawain pa, mga ministeryo tulad sa dati na medical mission is coming weekend, kayo pong magpala dito. Dalaan po namin, Panginoon, na kayo po kumausap sa mga pinapanalangin namin ng mga bata na magiging pasyente, Panginoon, at yung mga magulang, Panginoon. Gamitin niyo pong gawain ito, medical mission na ito, para kami po bilang magkakapatiran ay patuloy na maging mas matibay. Magtutulungan kami, patuloy po kami na magbibigay ng aming pong kakayanan para po sa gawain ito. Alam po namin, Panginoon, na ginagawa po namin ito para sa iyong kapurihan. Na aming po pag-uusapan mamaya, after po ng aming meeting service, sana ma-finalize na po namin yung plano namin para sa darating na medical mission. Panginoon, ito po magpara sa bawat sa amin, at hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumasama sa amin, Panginoon, sa aming pong pag-iwalay. Kung aming dalangin sa makabit sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Maraming salamat po. God bless you all. And sana po magkaroon muna tayo ng sandali pong pag-uusap, no? Para po sa ating darating na medical mission. Madam.